Ako po si Criselda na taga Caloocan. May ibabahagi ako sa inyong kwento. Isang makapanindig balahibong karanasan ko na nangyari sa isang CR ng school. Matagal nang nangyari yun. Nasa 4th year pa lang ako at bagong transfer sa isang school sa Bicol. Biglaan lang ang paglipat namin. Halos kamamatay lang ni Papa noon. Nagpa siya si Mama na kina Lola muna kami titira habang naghahanap siya ng trabaho. Nasa kalagitnaan na nga ng school year yon. Pero mabuti dahil tinanggap pa din ako. Ilang araw na din akong pumapasok pero halos wala akong nagiging kaibigan. Mahiyain kasi talaga ako at mailap kaya naman madalas ay nagsusolo lang ako palagi. Kagaya na lang nung time na yon. Recess namin noon. Tapos na akong kumain at naramdaman kong naiihi ako. Konti na lang ang estudyanteng nasa labas at halos lahat ay nasa room na dahil malapit na ang time. Nagsabi ako sa seatmate ko na si Alma na pupunta ako ng CR. Tapos na silang mag-CR pero nag-offer siya sa akin na sasamahan niya ako na agad ko namang tinanggihan. Nakita ko sa mukha niyang pag-aalangan nang tanungin ako kung sigurado daw ba ako. Ang sabi ko, ayos lang ako. Bahagya kong narinig yung huling sinabi niya kasi nagmamadali na talaga ako. 2 pwesto ng CR sa school na yun. May tig-4 na pinto. Ang isa ay malapit sa office ng principal. Doon ako gumagamit dahil yun ang unang itinuro sa akin. Pero dahil nakita kong mahaba ang pila ay dumiretso na ako sa isa pang pwesto. Sa likod ng kantin, total ay mas malapit ako doon. Mabuti at walang tao. Nagmamadali kong tinungong isa sa mga pinto at papasok na sana ako nang marinig kong may kumakatok sa tabing pinto. Natigilan ako at nakiramdam kung doon nga ba nanggagaling ang katok nang biglang may nagsalitang babae mula sa loob. Tinatanong niya kung may tao daw ba sa labas. Nagpalingali nga ako. Ako lang naman ang tao doon. Pero hindi ako nagsalita at tumuloy na akong pumasok sa loob. Habang umiihi ako ay nagkakakalabog yung babae sa kabilang pinto. Malakas na yung boses niya. Kung may tao daw ba sa labas ay pakibuksan ang pinto dahil nakalak daw siya ron. Napakunot ako ng noo. Tinapos ko agad ang pag-ihi ko at lumabas. Pandalas na yung malalakas na katok at may halong pakiusap na buksan ang pinto kung sino man daw ang nasa labas. Wala pa ring ibang tao kaya naman nilapitan ko ang pinto at sinubukan kong buksan nito. Wala naman akong nakitang lock sa labas kaya naman nagtataka ako at hindi niya yun mabuksan. Natatarantang naiinis ako dahil sa pagmamadali ng babae. Kaya nang hindi ko talaga mabuksan ay sinubukan ko yung balyahin. Total, malaki naman ang katawan ko. Nang mabuksan ko ang pinto ay laking gulat ko. Wala naman akong nakitang tao. Agad akong sumilip sa likod ng pinto at baka naipit ko doon. Pero wala. Kinilabutan ako at napaatras. Malalakas ang katok at boses ng babaeng nakikiusap. Kaya sigurado ako na may tao sa loob. Pero bakit wala akong nakita? Nagtayuan na ang mga balahibo ko. Kaya biglang pihit ako para sana tumakbo. Pero bumulaga sa akin ang isang babaeng nakasuot ng uniformeng duguan. Matalim ang tingin niya sa akin at habang humahakbang papalapit ay sinasabi niya na bakit ang tagal ko daw siyang pinagbuksan ng pinto. E di sana raw buhay pa siya. Ramdam ko ang paggapang ng matinding kilabot sa katawan ko. Naninigas na rin ang mga kamay at paa ko na hindi ko na magawang makaalis sa kinatatayuan ko. Habol ang hininga ko habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa babaeng duguan.
Malapit na siya sa akin. At sa puntong yon, napapikit ako at nagawa kong sumigaw ng malakas. Malalakas na tapik din sa pisngi ang nagpamulat sa akin. At pagdilat ko, nasa harap ko na si Alma at ang iba pa naming kaklase. Wala na yung babaeng duguan. Sinundan pala ako nila Alma dahil sobrang tagal ko na daw. Kaya naman naalarma sila nang malaman nilang doon sa CR na yun ako pumunta nang walang kasama. Noon ko nalaman na wala palang gumagamit ng CR na yun dahil sa mga insidente ng pagpapakita ng isang estudyanteng nakulong at namatay doon. Mula noon, binakura na ang likod ng kantin para wala nang makagamit ng CR. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ito pong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong nagtatrabaho ako sa isang mall dito sa Malabon. Ako nga po pala si Almira. Matagal-tagal na rin akong nagtatrabaho sa mall na yon na pagmamay-ari ng isa sa mga naging asawa ng dating presidente natin. Dumating kasi si Madam Laarni. Isang araw, sinabihang kaming linising mabuti yung ika-5 palapag. Isang malaking bingguhan yun dahil may darating daw na bisita. Ako ang nakatoka sa area na yun at no choice ako kundi maglinis mag-isa. Pero okay lang kako, sanay naman ako. Wala kasing may gustong magpa-assign doon dahil sa mga kwentong kababalaghan na na-experience daw nila. Hindi naman ako naniniwala dahil ang tagal ko na doon, pero ni minsan ay wala naman akong nakita o naramdaman. Hanggang sa dumating na nga yung araw na yon, maaga akong pumasok at talagang nilaanan ko yun buong maghapon para lang malinis ang buong area na yon. Pag si Madam kasi mismo ang nagpalinis ay siguradong babalikan niya yon para i-check. Ipinasara nga muna yung buong bingguhan ng araw na yon bilang paghahanda sa isang malaking pabingo ni Madam. Kaya wala talagang ibang tao doon kundi ako lang. Dala ko na nga rin pag-akyat ang lahat ng kailangan ko, pati na ang pagkain ko sa buong araw para siguradong hindi na ako bababa at maaabala pa. Pasado 4:00 na ng hapon nang matapos ko ang buong area ng bingguhan. Nakaramdam ako ng matinding pagod pero lilinisin ko pa ang CR na sadya kong inihuli. Nang magsisimula na akong mag-scrub ng dingding ay nagsimula ding magpatay-sindi ang ilaw hanggang sa tuluyang mamatay ito. Ilang beses ko pang sinubukang buksan at isara pero nangawit na lang ako. Hindi talaga nagsindi pa ang ilaw. Hindi naman ako natakot pero nairita ako. Pag ganun kasing general cleaning ay walang ibang tao at naka-brat panty lang ako habang naglilinis. Napilitan akong magbihis ulit at lumabas para sana itawag sa maintenance. Pero bago pa ako makalabas ng pinto ay bigla itong sumindi. Magsisimula na sana uli ako nang bigla akong matigilan. Naalala ko, naka-off nga pala yung switch ng ilaw. Papaanong nangyaring nagbukas ito? Para makasigurado ay pinindot ko uli yun at pinanlamigan ako ng katawan nang makumpirma ko na naka-off nga yung switch. Tama pala ang mga kasama ko. Bukod sa larong bingo ay may iba pang naglalaro sa lugar na yun at mukhang napaglaruan din ako. First time ko maka-experience ng ganun at nakaramdam talaga ako ng takot. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ang paglilinis pero kailangan, kaya naman nilakasan ko ang loob ko. Hindi na ako naghubad ng damit. Bahala na kung mabasa ako. Mabilis ang kilos ko dahil gusto kong makatapos kaagad. Hindi kasi mawala sa isip ko yung tungkol sa ilaw
at nagtayuan talaga ang balahibo ko. Natapos ko na ang buong paligid. Isusunod ko na ang mga bowl nang magulat ako sa biglang pagtunog ng flash ng unang cubicle. Napaisip ako at naabutan ko pa na umiikot ang tubig na tanda ng kapaplash pa lang nito. Agad na nanglaki ang ulo ko. Tapos nun ay sunod-sunod na nag-flash nang mag-isang lahat ng bowl. Natarantakot nanginig ang katawan sa takot habang nanlalaki ang mga matang nakatingin dito. Hindi ko alam kung tatakbo ko o ano dahil naninigas na rin ang mga paa ko. Nang biglang bumukas din ang lahat ng gripo sa mga sink at malakas na nagbukas-sara ang mga pinto ng cubicle. At doon ako natauhan. Nagsisisigaw ako at tumakbo palabas. Ayaw ding magbukas ng elevator kahit nakatigil naman sa ika-5 palapag. Kaya naman tinakbo ko ang hagdan pababa. Halos mawalan ako ng malay dahil sa pagod at matinding takot nang makarating ako sa barracks. First time kong naranasan yun at ganun pa katindi. Sinigurado kong hindi na mauulit yun. Kaya naman, agad-agad akong nag-resign sa mall na yun. Kumusta po mga kapwa ko kapasta na nakikinig ngayon? Sana po'y magustuhan ninyo itong kwento kong ibabahagi sa inyo. Ako po si Tess. 30 years old na po ako ngayon. Pero ang karanasan kong yun ay nangyari 3 years ago sa isa pong CR sa mall kung saan ako nag-work bilang sales lady. First time ko lang naranasan ang pangyayaring yun. Kaya naman hindi mawala sa isip ko. At hanggang ngayon ay paranoid pa rin ako tuwing papasok ako ng CR. Nung araw na yun kasi, maaga akong nagising. Kaya maaga rin akong nakapasok. And since maaga talaga, ay nagkaroon ako ng time na mag-ayos muna ng sarili. Hindi na kasi ako nakapag-makeup sa bahay sa kagustuhan kong makaranas ng pagkukumyot na hindi nakikipaghabulan at nakikipagsiksikan. Iilan pa lang pati ang mga empleyado noon. Kaya naman sinamantala ko na agad, nagpunta ako ng CR, bit-bit ang mga gamit ko. Naupo muna ako sa bowl at habang umiihi ako ay naramdaman kong may pumasok base sa tunog ng sapatos sa sahig. Pero hindi ko naman nadinig na may pumasok sa cubicle o kaya naman nagbukas ng gripo sa sink. Wala akong nadinig na kaluskos. Paglabas ko ng cubicle ay wala naman akong nakitang tao. Nagtaka ako dahil nadinig ko talagang may pumasok. Pero hindi ko naman nadinig na may ginawa o lumabas kung sino man yun. Ipinagkibit balikat ko na lang yun. Hindi naman kasi ako talagang matatakotin ng mga time na yun. Habang nag-aayos ako ng muka, naramdaman ko na lang na kinikilabutan ako. Yung tipong pakiramdam na nanlaki yung ulo ko at tumayo yung mga balahibo ko sa braso. Natigilan nga ako kasi wala naman akong iniisip. Pero bigla akong nakaramdam ng ganun. Pero maya-maya lang, natigilan ako uli dahil naramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Agad akong nagpalingalinga sa paligid. Wala namang ibang tao doon kundi ako lang. Pero hindi talaga mawala yung pakiramdam ko na may nakamasid sa pag-aayos ko ng mukha ko. Kaya naman lumabas ako at sumilip. Wala namang katao-tao doon. Hindi na ako naging komportable. Kaya naman nagmamadali ako sa pag-makeup ko. Halos patapos na ako noon nang magulat ako sa biglang paglitaw sa salamin ng isang imahe ng babae. Nakaputi ng mahabang damit at mahaba rin ang buhok. Otomatikong napalingon ako. Pero napaawang ang bibig ko at nahagit ko ang paghinga ko nang wala naman akong makitang tao sa likod ko. Agad na nanginig ang kalamnan ko at nagtayuan ang balahibo ko. Unti-unti akong humarap sa salamin.
At ganoon na lamang ang pagkasinda ko nang makita ko ang ibang itsura ng babae. Naging itim lahat ng mga mata nito at tinuluan ng itim na likido. Kung dugo o kung anuman ay hindi ko alam. Napasigaw ako sa matinding takot at pagkabigla. Pero hindi ko na agad nagawang tumakbo dahil pakiramdam ko noon naninigas na ang mga paa ko. Basta sigaw lang ako ng sigaw hanggang sa hangos na pumasok doon yung tagalinis at yung guard na nagro-roving nung araw na yon. Narinig daw nila ang pagsigaw ko pero nang tanungin nila ako ay hindi ko naman masabi kung bakit. Dahil bukod sa nanginginig pa yung katawan ko dahil sa takot ay nawala na rin yung refleksyon ng babae sa salamin. Hindi ko magawang makapagtrabaho ng maayos nung araw na yun. Kaya naman nagpaalam ako sa kasama ko na uuwi na muna ako. Mula noon ay parang na-trauma na ako na pumasok sa kahit saang CR. Lalo na kung mag-isa lang ako. Sa lahat po ng taga-subaybay ng channel nito, sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo habang nakikinig ng kwentong ibabahagi ko sa inyo. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Yoli, isang lady guard sa isang mall dito sa Divisoria. Panahon ng pandemic nang maranasan ko ang kakatuwang pangyayaring yun. Panggabi ako noon at kahit taliwas sa trabahong pinasok ko ang pagiging mahina ng loob, aaminin ko, may pagkaduwag talaga ako at umiiral ang pagiging babae, lalo na pagdating sa mga multo-multo. Pero wala naman akong magagawa at hindi pwedeng magreklamo sa oras ng shift, kaya napilitan akong gawin ang trabaho ko. Noong partikular na gabing yun, nagro-roving ako sa ikalimang palapag kung saan nakapwesto yung food court. Hindi ko alam pero medyo kabado talaga ako at nilalamig ako kahit nakapatay naman ang mga aircon doon. Maaga pa yun kung tutuusin. Mga 10:00 pa lang ng gabi. Sarado na lahat ng stall at wala na talagang tao. Kaya pababa na sana ako nang makarinig ako ng mga boses na tila ba nagbubulungan. Kumabog ang dibdib ko at inilawan ko ang paligid. Nung una, wala akong nakitang kahit ano. Nakiramdam ako habang patuloy sa pagsipat sa buong paligid. Nawala naman yung mga boses, pero sa pag-ikot ng lente ko ay may nahagip akong imahe. 2 taong nakatayo malapit sa CR. Itinutok ko ang flashlight sa kanila na parehong nakatalikod. Pero base sa damit, isang babae at isang lalaki ang mga yon. Kabadong humakbang ako papalapit at tinanong kung sino sila. Bakit sila nandoon pa nung mga oras na yon? Gayong sarado na yung mall. Wala nang tao dapat doon. Pero hindi sila sumagot ni humarap at imbes ay dumiretso ng lakad papunta sa loob ng CR. Doon sa CR na yon, bukod sa madilim dahil patay na ang mga ilaw, ay napag-alaman kong hindi na yun ginagamit. Pansamantalang hinarangan para walang makapasok. Sumigaw na ako at sumilbato para tumigil sila. Pero dire-diretso pa rin ang dalawa. At sa pagkagulat ko, bigla silang tumagos papasok sa mga kahoy na ipinako doon bilang harang. Natigalgal ako at pinanayuan ako ng balahibo. Nang makabawi ay rumadyo ko sa mga kasama ko para humingi ng backup habang hindi inaalisan yung tingin ko sa CR na pinasukan ng dalawa. Nanginginig ako noon. Nakaramdam ako ng takot dahil sa nakita kong pagtagos ng mga ito sa harang. Natagalan bago umakyat ang mga kasama ko. Kaya lakas loob na lumapit ako doon at inilawan ko yung loob habang malakas ang boses na tinatanong
kung sino yung taong yun. Wala pa ring sagot, pero nadinig ko ang mga boses nila na tila nag-uurasyon ng isang dasal na hindi ko naman maintindihan. Kahit nanginginig ang katawan ko, kinatok ko ng kinatok ng batuta yung dingding at sige lang ang silbato ko para palabasin yung mga tao. Pero mas lalo lang nilang nilakasan ang nakakikilabot na pag-uurasyon nila na tila ba isang dasal. Noon dumating yung dalawang kasama ko, agad nilang binaklas ang mga harang at pinasok ang bawat cubicle ng CR. Pero laking gulat ko nang wala silang makitang tao doon. Pinagtawanan at kinantsawan ako ng mga kasama ko dahil iniisip nilang nag-hahallucinate ako. Pero hindi nila alam, nung mga oras na yun ay halos mabaliw talaga ako dahil sa matinding takot at pag-iisip kung papaanong nangyaring nawala bigla yung dalawang taong nakita at narinig ko. Hindi ko alam kung anong klaseng misteryo at kababalaghan ang nangyari sa akin doon sa CR na yun. Pero natakot na akong maulit yun. Kaya naman nag-resign na lang ako sa pagiging gwardya at umiba ng trabaho. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Waan. Sa ngayon po ay isa na akong butihing may bahay. May 3 makukulit na anak. Libangan ko sa tuwing libre ang oras ko ay makinig ng mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Kahit sa bawat pakikinig ko ay hindi iilang beses na nakaramdam na din ako mismo ng takot, ay sige pa din ako sa pakikinig. Hanggang sa eto na nga, napagpasyahan ko na ding ikwento sa inyo yung naging karanasan ko nung high school pa lang ako. Hindi ko din kasi talaga makakalimutan yun. Papaanong hindi? Dahil sa pangyayaring yun, nadisgrasya ako at naiwan pa yung malaking pilat sa braso ko. Nangyari yun sa CR ng school sa Valenzuela. Dinayo namin ang mga kaibigan namin para manood ng intramurals nila. Kasalukuyang ongoing ang basketball for women's at chini-cheer namin dahil kasama doon ang kaibigan namin. Nang makaramdam ako ng tawag ng kalikasan, walang may gustong samahan ako dahil sa kainitan ng laban at ayaw nilang mamisyon. Pero ihing-ihi na kasi ako, kaya naman napilitan akong pumunta ng mag-isa sa CR. Dahil dayo lang kami sa school na yon, ay hindi ko kabisado kung saan gawin doon ang CR nila. Isang babaeng estudyante na mag-isang nakaupo sa lilim ng puno ang napagtanungan ko at itinuro niya ako sa dulong bahagi ng building. Medyo nag-alangan ako dahil bukod sa malayo ay parang nakakatakot pa doon. Pero no choice ako, kaya napilitan akong pumunta doon. Nagulat ako nang makita ko ang CR nila. Napaisip ako kung ginagamit pa ba sa kasalukuyan ang CR na yon. Dahil parang abandonado na, madumi at maraming kung ano-anong vandalism sa pader. Sobrang panghi at may kakaibang amoy na nakakasuka. Hindi kaya kako na pagtripan lang ako ng estudyanteng yon. Kaya doon niya ako itinuro. Pero wala naman sa mukha niyang mantitrip dahil mukhang mapait at maamo naman ang mukha niya. Tinalian ko muna ng panyo ang ilong at bibig ko bago pigil hinigang naupo at nakapatong ang paa sa toilet bowl. Napakadumi na din kasi noon. Nang walang ano-ano, nakarinig ako ng mahinang pag-iyak ng isang babae. Hindi ko naramdaman na may ibang tao pala doon bukod sa akin. Nang matapos ako, ay lumabas ako ng cubicle at habang naguhugas ako ng kamay ay pinakiramdaman ko kung saan doon yung babaeng umiiyak at nakumpirma ko nasa dulong bahagi yun. Maya-maya pa ang mahinang pag-iyak ay napalitan ng isang makapanindig balahibong panaghoy na nagpatayo ng balahibo ko. Nagpanik ako dahil noon
Naisip ko na sanang katukin ng babae para tanungin kung may maitutulong ako. Pero nagdalawang isip ako nang makaramdam ako ng kilabot sa naging pag-iyak niya. Dahil sa takot, nagpasya na akong lumabas nang bigla kong marinig ang paos at nanghihina nitong tinig na humihingi ng tulong. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nasa aktong itutulak ko na ang pinto ng cubicle nang biglang may umagos na dugo mula sa loob. Maraming dugo. Nanlaki ang mga mata at ulo ko. Napatakbo ko palabas habang nagsisisigaw ako. Bigla akong napatid sa kung saan at bumagsak na lang ako pataob. Ramdam ko yung pagguhit ng kirot at pagtulo ng dugo mula sa mahabang hiwa sa kaliwang braso ko na hindi ko alam kung saan tumama. Nagulat na lang ako nang may humawak sa balikat ko at tulungan akong makatayo. Yung mga kasama ko pala. Hinanap daw nila ako at nagulat sila nang makita akong tumatakbo galing sa talahiban. Nagtaka ako sa sinabi nila. Hindi ka ako sa talahiban galing kung hindi sa CR. Sabay turo ko doon. Pero laking gulat ko nang wala akong makitang CR doon kung hindi puro puno at matataas na damo. Gulat na gulat talaga ako at lalong napaiyak sa pinagsamang sakit ng sugat na nakuha ko at sa takot na hindi ko maipaliwanag sa pangyayaring yon. Nang dinala nila ako sa klinik, tinanong ako ng matandang nurse doon kung anong nangyari sa akin. Doon nabigyan ng sagot ang katanungan ko. Aniya, ang araw na yon ay ika-11 death anniversary ng isang babaeng estudyante na pinagsamantalahan at pinatay ng isang guro sa comfort room na yon. Tuwing sasapit daw ang araw na yon, nagpapakita at nagpaparamdam ng kababalaghan yung estudyante na hindi matahimik ang kaluluwa dahil hindi pa nakukuha ang ustisya. Nagkataon daw siguro na ako ang natsyempuhan noong oras na yon. Kaya ako ang nakaranas. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalaing nangyari ngayon sa akin. Yung pilat na lang sa braso ko ang nagpapaalala sa akin na totoong nangyari ang lahat.